ng aking himig ay dumadaloy mula sa'yo. Iginuhit ang mga tala, mga tanawin na nakikita. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. Okay, rami na nangyayari na panghinaan na ng damdamin. Ngunit pag-ibig ang nagpalaya at aking takot ay nawala na. Kumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bagay ko, kalooban mo. Sila ng ulong, higit ng ulong, ang puso ko'y naangka sa'yo. Malaya at nada na lumaya, ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Di mapapaahos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nag-aangka sa iyo. Kaya ako ay nagpupuri sa kabila ng kabalisahan, pagkat akin ang naranasan ang tunay na kapayapaan. Di ko maipaliwanag kung ba't ako ay pinatawad at tinawag na iyong anak. Kaya lagi-lagi na kumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bagay ko, kalooban mo. Sila ng ulong, higit ng ulong, ang puso ko'y naangka sa'yo. Malaya at nada na lumaya, ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Di mapapaahos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nag-aangka sa iyo. Umiiyak sa galak, ako'y binaon na anak ng may kapal. Malaya at panatag na lumaya upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nakaangka sa iyo. Malaya at panatag na lumaya upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Di magpapaagos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nakaangka sa iyo. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Kuya Luke Ocliaso. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company.
at kasapi sa mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. At inaanyayahan namin po kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code ng ating GCash or ng ating bank account para sa inyong mga donation. And of course, please send us a message para po ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. And from the bottom of our hearts, maraming salamat po sa inyong partnership, and may the Lord bless you all. So, may tanong po ako sa lahat. How does a strong man is built? Paano po nabibuild ang isang strong na man? Yung ating pag-uusapan po ngayong umaga is about the making of a strong man. Paano po tayo gumawa ng isang strong man? And to tell you with all honesty, most of the men right now are not biblically strong. Ano kaya ang ibig sabihin ko ngayon doon? Well, if you have some comments, if you have some questions, if you have some suggestions, or baka may sagot po kayo sa tanong ko, well, sumali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text po sa 0916-2966-665. Again, 0916-2966-665 or sa 0998-844-1410. Again, 0998-844-1410. And pwede rin po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Ang pag-uusapan po natin, balikan po natin, it's the making of a strong man. The making of a strong man. How do we make a strong man? Well, as we talk about Monday, itong time na binigay sa atin ng Panginoon is a time to strengthen yung bawat mga man natin araw-araw. Well, real strength isn't built in gym. Pwede kang maging macho pero mahina ka pa rin. It is somehow, according to a person, strength is forged in the life of fire by the hand of God. Ano kaya ibig sabihin? Lahat ng mga lalaki, lahat ng mga men wants to be strong. And there's nothing wrong with that. Ako, gusto ko maging strong. And I was wrong before. Akala ko ito yung magpapalakas sa akin. Of course, para sa pamilya, sa trabaho, at sa kanyang paniniwala. Pero the definition of God about strength is different from how the world defines strength. Iba po. Akala natin ito yung tunay na strength. Kasi the world measures strength. Minimeasure ng mundo yung lakas by muscle, sa pera, and sa power. Kaya maraming nagpapatayan sa pera kasi gusto nila maging sobrang malakas. Kaya maraming nagpapatayan sa politics kasi they believe na more power, more politics, more position, more power. The definition of God is different when it talks about strength. Let me read something na sinasabi po sa Bible about strength. Number 1, yung strength po natin begins in our weakness. There is nothing wrong sa pagiging mahina. Sabi sa 2 Corinthians or sa 2 Korinto,
12, versikulo 9 or chapter 12, verse 9. Sabi dito, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ito po si Apostle Paul, and grabe yung kanyang mga ministry. Even sinasabi niya na he labored more than any other apostles. There's a sense na mas maraming ginawa si Apostle Paul compared to the other apostles. But sabi niya, "It is not I, but the grace of God that abides in me." And the Apostle Paul here is saying na my grace is sufficient, for my power is made perfect in weakness. Alam mo ba na it's beautiful to become weak? Because the more weak we are, the more dependent we become. That's why true strength comes or begins in our weakness. Every strong man na ginamit po ng Panginoon sa Bible, alam niyo po ba? Like si Moses, si David, si Paul, and marami pang iba. First came to the end of himself. Si God kasi nagsisimula siya ng kanyang work sa atin pag nag-i-end na yung ating self-strength. Pag nag-i-end na po yung ating self-confidence. Ano nangyari po kay Moses? Moses was broken sa desert nung nililid niya yung Israel. David, hinahabol siya ni Saul. Paul was blinded. Binulag ni God si Paul before Paul can see clearly. Weakness is not wrong. Weakness is a blessing. Alam nyo ba bakit madalas po tayo hindi nagdadasal? Do you know the reason why people are not praying? The reason why people are not praying because they are thinking that they are strong. Kaya hindi po sila pumupunta sa Diyos, hindi po sila nagdarasal, hindi po sila naghihingi ng tulong sa Diyos kasi pag ang tao naman malakas, hindi siya hihingi ng tulong. But sa Biblia, ang sinasabi rito na the grace of God is sufficient for my power is made perfect in weaknesses. And there is nothing wrong with becoming weak. The more we are weak, the more we realize na kung wala ang Diyos, wala tayo, the more we will depend to Him. And there is nothing wrong with that. It is a blessing to know and to see that we are weak. The more weak we are, the more dependent we are to God, and the more strong we are na maging. Because true strength begins in our weakness. And weakness is not wrong. Kaya yung strength na tunay, nag-grow po siya sa ating humility. Humility na alam po natin na wala po tayo, na mahina po tayo. Pangalawa, trials. True strength begins in our weakness. Second, true strength grows in our trial. Trials are actually a training ground. Parang sabi ng asawa ko na paano ka matututo maglangoy kung hindi ka ilalagay sa tubig. Meron kasi isang tao, bakit mo ako nilagay dito? Alam mo nang hindi ako marunong maglangoy. Tingnan mo, nalunod ako. Well, hindi ka matututo maglangoy kung hindi ka ilalagay sa tubig. The only way for you to learn how to swim is you need to go into the water and swim. Parang yung ginto po, kailangan niya dumaan ng apoy
upang maging pure. Parang yung mga athlete, they just don't become a best athlete na walang ginagawa. Yung mga runner, si Pacquiao, hindi siya nagiging Manny Pacquiao na kung paupo-upo lang siya. Dumaan po sila ng mga paghihirap, dumaan po sila ng mga training, dumaan po sila ng maraming mga paghihirap sa buhay. Kaya nga po sabi sa James chapter 1 verse 2, sabi niya, "Brethren, rejoice when you are. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Trials are a blessing. Yung pressure ng ating mga buhay, it does not destroy you. Pressure does not destroy a godly man. Pressure develops. Trials does not destroy, it develops you. Kaya kung may mga trials ka ngayon, kung may mga paghihirap sa buhay mo ngayon, pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi yan yung mga pinadala ng Panginoon upang i-forge tayo. Parang bakal, kailangan niya i-forge sa apoy. Para ma-shape. Kailangan ng apoy na para maging shape. For example, gagawa ka ng espada. Kailangan mo ng apoy upang yung espada ay mahulma. Yung bakal ay mahulma na maging espada. Ganon din yung mga trials na nangyayari sa buhay natin. Hinuhulma po tayo niyan. Every trial is God's training camp. Every trial is a training ground. Every trial is actually God shaping us to what God wants us to be. Do you understand that? Alam niyo yung oak tree? The oak tree stands tall in the storm and has deep roots grown from years of wind and rain. Yung oak tree, nag-grow more siya sa rain, sa wind. Kasi the deeper yung kanyang root, the deeper yung kanyang mga ugat na naghahawak sa soil. Kaya itong mga trials natin, ito yung magpapalakas sa atin. Itong mga paghihirap na pinagdadaanan mo, yan yung magpapalakas sa iyo. Because the more weaker we are, the more trials we have, the deeper our root to Christ will be. Ibig sabihin, yung hawak natin kay Christ mas lalong titigas, mas lalong magiging solid dahil sa mga trials na nangyari sa buhay natin. Huwag mong i-curse yung pressure. Huwag mong i-curse yung trials. Kasi merong iba nagagalit sa trials, nag-curse, maalas siguro ako kasi ganito nangyari sa buhay ko. Do not curse the trials, but thank God for the process. Well, there are trials na kasalanan mo talaga. For example, may pera ka tapos sinugal mo. Dapat lang magkaroon ka ng trials. Dapat lang maghirap ka doon. Consequence yun. But there are trials na God allows you to experience it. God allows you to undergo with it. Because God is molding you. God is changing you. Kaya, magpasalamat ka sa Panginoon na merong trials. You're not, sabi pa ng isang tao, you're not being punished. You're being prepared by the grace of God and for His glory. Alright? Pangatlo pala, the strong man depends on God. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Yan yung isang tunay na strong. The true measure of strength isn't independence. Akala natin yung tunay na malakas, independent. But yung tunay na malakas is dependent. And he is dependent to the one who is so dependable.
And alam mo kung sino yung pinaka-dependable na dapat nating i-depend? Ang ating Panginoon. I like what this person said. Sabi niya, the strongest men are those who kneel first. Yung pinakamalakas na tao ay yung marunong lumuhod. Yan yung malakas. Kasi yung hindi mga marunong lumuhod, mahihina yun. Mayayabang yun. Iniisip nila na kaya lang nila, na they can work mightily and they can do it without God. But those who are really strong, they are depending on God. Mga malakas lumuhod, who know that prayer is the greatest weapon and obedience is their greatest proof of faith. There's a person who says this, sabi niya, the man who bows lowest before God stands tallest before men. That's a beautiful thing. So ano yun ulit po? God's strength begins in weakness. True strength begins in weakness. True strength comes in trials, because trials are a training ground. And thirdly, yung strength is coming from depending to God. And lastly po, the reward na mag-depend tayo kay God. When we endure, God produces us something na kahit anong gawin mo ay hindi ma-offer ng mundo. Yung tibay ng paniniwala, yung lalim ng peace, and yung puso na shape ng Panginoon by the grace of our God. I can testify to this because grabe yung ginawa ni God sa buhay ko. Ako po, to tell you honestly, aking mga kapwa-tatay, mayabang ako eh. Mayabang ako na hindi ako basta-basta maghingi ng tulong. Ayaw ko humingi ng tulong. Kahit sa magulang ko, ayaw ko humingi ng tulong kasi nga mayabang ako. Mayabang ako na iniisip ko na kaya ko, malakas ako. And I failed many times. Many times I failed. I think that I'm strong but I am not. Yung totoo pala, I am so weak. And I have no strength. Alam niyo yung ginawa sa akin ni God? Ginawa niya po, inubos niya yung lahat na meron ako. Para bang wala na. Para bang wala na akong choice. Kasi kung minsan kasi meron tayo, may pera, may pagkain. There are times na wala talaga. Walang pera, walang pagkain, walang mahinga ng tulong. And yun yung mga times na wala. Si God lang ang mahingan ko ng tulong. Si God lang. And those are the most beautiful time that ever happened in my life. Na tinanggal ni God lahat sa akin. And it was a blessing. And of course, hindi nangyari overnight. Na overnight, malakas na ako. No.
daily, years. God is molding us years. Even ako na-realize ko nga na lahat pala nangyari sa akin sa time, lahat pala nangyari sa buhay ko, yun pala ay part para ng plan ni God to mold me, to shape me, to change me. Lahat pala ng mga sakit, lahat pala ng paghihirap, lahat pala ng mga iyak na nangyari sa buhay ko, part pala yun ng plano ni God. And it was a blessing. It was a joy. It was beautiful to witness the faithfulness, the goodness of our living and loving God. Kaya aking kapatid, alam ko na most of the times we are nagtataka tayo bakit nangyayari sa buhay natin ito. Well, there's something na I want to share to everybody here. Na sa ating buhay, walang aksidenteng nangyayari. All of those things that happen are actually part of the plan of God. Gaya sa aming marriage, there are times na nagkasakit ang anak ko. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. There are times na wala na kaming pera, walang diapers, walang gatas, hindi ko alam paano makabili. There are times kami rin ng asawa ko, si Jessa, minsan, may mga times hindi kami magkaintindihan, and I'm so, bakit ganito, Lord? Yung pala, hindi pala dapat bakit ganito, dapat talaga na ganyan. Because all these things that are actually happening to you has a purpose and reasons to mold you, to change you, to shape you to what God wants you to be. There is a reason why such things are happening in our life actually. Kaya napakaganda ng sinabi ni Isaiah. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, and they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. How does a strong man is built? James chapter 1 verse 2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet various trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect, complete, and lacking nothing. There are 4 things para po ang isang man maging strong. Number 1, true strength begins in weakness. Number 2, trials are the training ground ng strength. Number 3, yung strength po natin is dependent kay God. And number 4, the reward sa process ng God ng pagiging malakas. Magiging humble ka, magiging loving ka, meron kang faith, meron kang peace, and you will have a heart na hinulma ng Panginoon sa kanyang grasya. Kaya it's okay to be weak. Thank God in trials. Depend on God, not only sa mga times na may kailangan tayo sa Kanya, but kundi araw-araw. Inalalahanin mo, there's a reward. A reward on when we depend sa kay God. Alright? My brothers and sisters in the Lord, huwag po tayo panghinaan. Patuloy lang po tayo. Aking mga kapwa-tatay dyan, patuloy lang po tayo. Alam ko, hindi madali ang buhay. Kasi kahit ako bilang tatay,
ang daming mga trials. Ang daming nagbago sa akin bilang tatay, bilang asawa. Yung patience mo, grabe talaga yan siya matry. Yung humility mo, kailangan talaga yung magbaba ka talaga. Ang daming mangyayari, and it's okay. Because these things that are happening to us is actually a blessing ni God. And there's a reason why. Kaya, remember this. Strength, hindi siya nabibuild. Real strength, hindi siya nabibuild sa gym. Real strength, hindi siya nabibuild sa stage. Real strength, sabi pa nga ng isang tao, it is forged in the life of fire by the hand of God. Weakness is a blessing. Trials is a process ni God sa atin. Depending on God is the best that we can do. And there's a reward as we live a life for the Lord. Let us all pray. Lord, we praise you and thank you, Lord, sa time na binigay niyo po sa amin. Panginoon, salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong grasya. Salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi niyo po ako pinabayaan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po kami na maraming beses kami hindi po gumagawa ng bagay na naaayon sa iyo. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, that we will live a life na pleasing sa iyo, glorifying sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging blessing sa iba. At magawa po namin ng tama yung mga nais niyo pong ipagawa sa amin. Lord, help us to love you. Lord, help us to bring glory to your name. I pray po, Lord, sa mga tatay dyan na alam ko maraming nangyayari sa buhay nila. Alam ko maraming trials. Maybe some of the one who are listening sa akin ngayon, hindi niya alam saan magkuha ng pera, makabili ng pagkain. Maybe some hindi niya alam na saan makakuha ng pang-tuition. Lord, I'm praying, Lord, sa kanila na tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po sila na makita na nandyan ka at hindi mo sila pababayaan. Panginoon, I also pray, Lord, na may you help us, may you give us grace sa mga nahihirapan, hindi lang sa physical things, but emotionally. I pray, Lord God, na may you help them, may you open their eyes, may you give them grace, that they will see na hindi sila nag-iisa. Minsan kasi naisip namin ng mga men na nag-iisa kami. Lord, I pray nagabayan niyo po ang aking mga kapatid na nakikinig, na nahihirapan. Tulungan niyo po sila, Lord, na maging blessing sa bawat isa. Panginoon, salamat po, Lord, sa FEBC. Salamat po, Lord, sa mga technician. Salamat po, Lord, sa radio na kahit malayo ang bawat isa't isa, ay dahil sa radyo ay kami po ay nakakapag-reach out sa kanila. Kaya po, Lord, may your grace abound to them. May you work mightily on them. And may you help them, Lord, sa bawat trials, sa bawat mga nangyayari sa buhay nila. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat. Be glorified po, Lord, sa buhay namin. And in this is all, Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. So yun, good morning po sa lahat. And yun na nga, ulitin po natin yung mga points natin. Baka makalimutan nyo po. Ang points po natin ngayon, araw, in the making of a strong man, number 1, the making of a strong man begins in our weakness. So, huwag ka mag-alala, weakness is not wrong. Weakness is actually a blessing of God. Pangalawa,
It is developed in trials. So trials are actually grace. Trials are actually process ni God to shape us, to mold us into a person God wants us to be. And yung tunay na strong ay nakadepende kay God. Dependent kay God, I mean. So, maging dependent ka kay God. And lastly, there's a reward. Reward if we live a life for God. Reward if we do good to others. And reward if we depend on God. Alright? So, binabati ko po ang lahat ng nakikinig po. Higit sa lahat, mga kapwa ko dyan, tatay. May the Lord bless you all. Sa mga bata dyan na nakikinig, isip-isipin muna bago pumasok sa mundo ng mga married because hindi po madali. Sabi nga ng tatay ko, isipin mo muna ng 100 times bago ka pumasok. Kung naisip mo na 100 times, dagdagan mo na naman ulit. And if nagawa mo yun, then that's the time you decide. For me, if you're a man, hanggang hindi ka pa desidido na ibigay ang buhay mo sa babae na nais mong mahalin at ipakasalan, then ako, I suggest na do not marry. But if you are decided to give your life to that woman, then marry. Sa mga nagdadrive dyan, kamusta po kayo? Ingat-ingat lang. Sa mga nagkakape, kape po tayo sa umaga. Alright, so maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa mga lahat ng nakikinig, sa aking misis na si Jessa and sa aking baby na si Anya. Salamat sa inyong lahat. Sa mga member ng TDGF, good morning. And sa lahat po ng aking mga kapatiran, magandang umaga sa lahat. Salamat po sa ating technician, kung Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programa, Radyo Sin Kauman, kasama po si Uto Mubin. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Kuya Luke Ocliaso. Ang Family Matters ay kasama niyo po sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.